ang bagyong Sitino or typhoon na Sitino ay tinatayang nasa layo na lamang na 285 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso naman ay aabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So, yung ilang bahagi nga nakabikulan, Eastern Visayas at northeastern part ng Mindanao ay posibleng nakakaranas na ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Samantala, sa ilang bahagi naman nating bansa, patuloy ngang umiral yung amihan at yung shear line dito sa eastern section ng Central at ng Southern Luzon. So, ano nga ba yung inaasahan natin pagkilos ng bagyong Sitino? Unahin po natin yung forecast track. So, makikita po natin sa pinaka-latest forecast track na inaasahan palang posibleng maglandfall ang bagyong Sitino dito sa may bandang Eastern Visayas, Dinagat Island, Siargao Island area sa pagitan ng posibleng papalapit na mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw. At bukas nga ng umaga, inaasahan itong nasa may bandang coastal waters na ng Asturias, Cebu. So, tingnan po muna natin yung patuloy na paglapit sa kalupaan ng ating bansa. Yung center track, inaasahan natin posibleng tamaan nga itong Dinagat Island o kaya itong Southern Leyte. Pero tingnan natin yung area of probability. So, sino-sino bang dapat maganda sa paglandfall? Sa unang landfall, that is, isama na rin po natin yung southern part ng Eastern Samar, southern part ng Samar, the entire Leyte province, Dinagat Island at maging itong Siargao Island at itong northeastern part ng Surigao del Norte. Now, kung titingnan po natin sa mga susunod na oras hanggang sa darating na Huwebes ay tatawirin nga nito, no? Itong nakararaming bahagi ng Visayas at posibleng mag-exit dito sa northern part ng Palawan. So ano ba yung mga lugar na pwedeng tawirin or tamaan ng sentro ng bagyong Sitino aside from the initial landfall? Tingnan natin yung area of probability, no? So, northern part of Cebu, northern part of the Negros Island region, Panay Island, and then itong northern part ng Palawan. Pero tingnan din po natin yung area of probability. Pwedeng tumama dito sa may bandang southern part ng Romblon area, southern part ng Mindoro provinces, dito sa Bohol, yung southern part ng Cebu, and then southern part ng Negros Island region. So in terms of paghahanda para sa pagtawid ng sentro ng typhoon na Sitino, ito pong mga lugar na direktang on the path ng sentro at yung mga lugar na within the area of probability ay dapat maganda sa possible landfall and crossing of Typhoon Tino in the next 2 days. Samantala, ang bagyo pong Sitino hindi lamang tuldok, no? Itong pinag-uusapan po nating movement ay ng sentro lamang. So tingnan natin yung lawak, yung diametro, no? Kung makikita natin dito sa ating forecast track, kapag ang sentro ng bagyong Sitino ay nandito na or any point dito sa ating forecast track, yung diameter, yung nasasakupan ng bagyo, ay marami ring lugar na mako-cover. That is why, aside from the forecast track, ay meron tayong wind signals na napakalayo, bagamat malayo sa sentro, basta within the typhoon range, ay kasama po sa listahan ng mga lugar na may wind signal. Tingnan naman po natin kung ano yung mga lugar na may wind signal. So sa ngayon, makikita natin yung lugar na naka-highlight ng orange, nakataas dyan ng wind signal number 3. So ito po yung southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, itong central and southern portion ng Leyte, at itong southern Leyte. Wind signal number 3 rin ang nakataas sa may bandang Camotes Island, eastern portion ng Bohol, sa Dinagat Island, northern portion ng Surigao del Norte kasamang Siargao, at Bukas Grande Island. Kung makikita po natin kanina dun sa ating forecast track, ito pong mga nabanggit nating lugar ay pasok dun sa area of probability, yung lugar na pwedeng unang tamaan ng typhoon na Sitino. Ngayon, tingnan naman natin ano pa yung mga lugar na may mga iba't iba pang wind signal aside from sa number 3. Sa mga lugar na naka-highlight naman ng yellow, nakataas ang wind signal number 2. So ito yung southern portion ng Masbate, central portion ng Eastern Samar, itong central portion ng Samar, ang natitirang bahagi ng Leyte, itong Biliran, ang natitirang bahagi ng Bohol, Cebu, northern at saka central portion ng Negros Oriental. Wind signal number 2 rin ang nakataas sa may bandang Guimaras, eastern portion ng Capiz, northern eastern portions ng Iloilo, sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte,
northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Norte, at saka yung northern portion ng Camiguin. Tingnan naman natin yung mga lugar na may wind signal number 1. Ito po yung naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. So mapapansin natin, bagamat malayo sa sentro, dahil nga doon sa tinatawag nating diameter or lawak ng bagyo, may mga lugar tayong wind signal number 1 dito sa Bicol Region, Albay, Sorsogon. Natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Burias at Ticao Island. Itong southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, central and southern portion ng Mindoro. Wind signal number 1 din po ang nakataas sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Island, Cuyo Island at Cagayancillo Island. Ganon din sa northern Samar, sa natitirang bahagi ng eastern Samar at ng Samar, sa Siquijor, dito sa may bandang natitirang bahagi ng Negros Oriental at Negros Occidental. Wind signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Iloilo, natitirang bahagi ng Capiz, sa lalawigan ng Aklan, sa Antique kasama ang Caluya Island, sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, sa northern at central portion ng Agusan del Sur, or rather sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur and then sa northern central portion ng Agusan del Sur. So yung mga lugar po na may wind signal, makakaranas naman ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin, and of course, ang mga baybaying dagat magiging maalon hanggang sa napakaalon. So, para ituloy, meron pa rin tayong wind signal number 1 dito nga sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, northern and central portion ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, natitirang bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. At asahan po natin sa patuloy ng paglapit ng bagyong Sitino sa ating bansa, posible pang magkaroon ng mas mataas na wind signal. Ang tinataya po nating highest wind signal ay posibleng umabot ng number 4 at karaniwan po may tataas yun sa mga lugar na malapit sa sentro. And asahan din ng mga kababayan natin na habang tumatawid itong tinatayang sentro ng bagyong Sitino, ma-upgrade din po yung wind signal sa mga lugar, lalong-lalo na dito sa central at saka western portion ng Visayas and also over the Palawan area.